Yan mga bossing, papaandarin ko na. Grabe, busy kaya hindi ko masikaso. At tulad yan mga boss, oh. Ito sa client to. Bubuuhin na rin natin to. Natapos lang po namin ang lahat ng kanyang parts. Inaayos. Siyempre, tulad niya, no, yung mga accessories niya na nakalagay. Ni-strip pa talaga ng aking bataan, no. Ipa-primer to. Pati yan, no. Pininturahan. Ito pipinturahan din yan para ma-restore mga boss. Bago nating isalpak. Yan. So, lilinisin ko yung carburetor na ilalagay ko dun sa diyan natin siya ilalagay. So, lilinisin ko po ito. GA15. Buti na lang binuksan ko. Ang dumi-dumi na pala, oh. Minsan kasi pag sinalpak mo tong ganto, umaandar pa rin eh. So, since nakabaklas na siya at natenga to ng matagal, lilinisin ko na to. And gusto kong buhayin yung mga solenoid niya. Daming solenoid to eh, para sa ilaw. Kaya tawag nila dito mga bossing ay semi EFI. Kasi pagka nagbukas ka ng ilaw, tataas yung minor. Meron din naman sa GA13 na carburetor yan. Pero yung sa rad fan wala. So ito gagamitin natin para sa rad fan. Tignan natin kung magiging effective siya. Ang daming mga nakakondem sa kanya na ano. Sarap po sana ayusin lahat to, no? Aralin natin lahat kung saan yung function yan. Yan, sobrang dumi na mga boss, oh. Oh. So kailangan linisin to mga bossing. Yan, tapos magpapalit din ako ng distributor na pang GA15. So andito naman siya. Up. Yan. Tignan natin kung gumagana pa yung mga yan. Meron pa rin akong mga pang GA15 dito na carburetor eh. Tignan ko kung gagana pa yung iba. Dami, no? Ayan, oh. Meron pa ako dyan pang ano mga bossing, pang pick up. Kaya lang nabasag yung sight glass, yung sanang gagamitin ko. Ito, oh. Medyo ang laki nito. Sayang, nabasag yung sight glass eh. Ayan, oh. So pwede naman to gamitin pero lagyan na lang siguro ng ano dyan. Tignan ko kung anong mailalagay natin dyan. Pwede naman takpan na yan ng bakal or kung ano man plate. Pero mas maganda kung makahanap tayo ng salamin talaga. Or kahit yung hard plastic lang na clear. Laki nito mga boss, oh. Medyo ano lang to. Grabe ang ano ng hangin yan. Kaya pag tinimpla mo yan, medyo mahirap siyang itono. Pero ang sarap, na try ko yan dati. Grabe, talagang ang tapang. Medyo mas matakaw lang siya sa gas, syempre. Pero kung power ang pag-uusapan, ay may lalabas na yung potential ng makina. Ano mga boss, so papalitan natin to ng GA15. Hopefully okay pa yung distributor ng GA15. Tapos ayan, nakaka-excite. Then baka mag-upgrade din ako ng electrical fuel pump dito. Pero try ko muna to mga boss, kung mechanical fuel pump lang niya. Kasi pag malakas tong makina, lalo na yung torque niya, sinisira niya yung ano. Nagbubugas siya ng langis dyan sa mechanical fuel pump. Hindi naman tayo mangangarera. Ano lang, ilalabas lang natin yung kanyang potential. Hindi rin ako mahilig mag engine swap. Pero nagbabalak ako doon sa isa kong i-build na B13 mga bossing. So dito muna ako sa stock muna. And then headers lang, exhaust, tapos intake, yun na yung ano natin. Tapos palit tayo ng carburetor, ng distributor. Hindi na tayo magkakalikot dyan sa makina. Hindi tayo, pwede tayong mag-advance or magkalikot dito sa engine nya, yung mga timing lang. Pero yung port and polish, hindi ko yan ginagawa. Ano lang yan, dagdag ng konsumo ng gasolina. So kung magdagdag man tayo ng konsumo ng gasolina, doon lang tayo sa ano nya,
sa mga accessories niya, like I mean doon sa carburetor, upgrade ng distributor. Pero actually pag ganun, at least yon, kahit malaki yung carburetor mo, pagka hindi mo siya talaga binomba ng binomba, eh talagang kaya ibaon sa gasolina, okay pa rin yung paa mo, tipid pa rin yan mga bossing, kaysa pag magpo-port and polish tayo, yung magmo-modify tayo dito sa engine mismo, sa intake, sa exhaust. Yan, pagka naggalaw na tayo dyan sa makina, yun, matik matik yan na hindi na natin makokontrol kahit yung lakas ng gasolina, kahit hindi tayo magpiga ng madiin sa silinyador. So yan, stock tayo ng engine. I mean stock engine lang yung imo-modify ang gagamitin natin. Nissan Sentra, Nissan Ad Resort mga bossing, yung isa kong binubuo. Ayan, so tignan natin kung anong mangyayari dito mga boss. Nasalpak na natin mga bossing yung GA15 na carburetor. Ito, so gagawin ko pa ng paraan tong sa bracket nya, and tinatry kong buhayin yung iba niyang mga dapat buhayin yung mga solenoid nya ba. Tapos yung distributor, ito muna, tatry ko muna to, mamaya ako napapalitan, gusto ko munang mapandar, and tinecheck ko lahat ng supply na lalabas dito. Lalagyan ko kasi ng idle up yung kanyang rod fan, tsaka idle up nung kanyang headlight. Yan, so gagamitin natin tong dalawang idle up niya dito. Working naman pala itong idle up solenoid niya. So ayan, wiring ko dito sa supply. Ito yung socket niya. Hopefully okay to mga bossing. So ayan, patakbuhin natin mamaya. So eto mga bossing, na paandar na. Ayusin ko pa yung ibang electrical niya, kasi parang yung kanyang rod fan ay ayaw mag-automatic. So ayusin natin yung kanyang wiring. Hanggang dito lang yung ano niyan, yung kanyang exhaust, wala yung pipe niya, wala papunta dun sa likod, kaya ang iingay. So layo-layo muna tayo. Tabang oh, ayun. Iingay eh. Ayan. Ayun mga bossing, busy pa rin. Nakabit namin pa rin to oh. Ngayon pa lang ilalagay yung carpet, tapos yung mga upuan. And eto mga boss, tinutuloy ko na, napaandar ko na siya kagabi. Papalitan ko pa tong kanyang distributor. So binaklas ko muna dahil hindi nag-automatic yung rod fan, pati yung signal niya sa kanyang mga wires ay wala pag i-recta ko via socket terminal ng kanyang coolant temperature switch. And ito binaklas ko na, baklas ulit lahat ng harness niya. Yung dito lang naman sa side na to, ilalabas ko siya para makita ko, hihimayin ko yung kanyang wire. Walang continuity nung tinester ko. Pwede naman natin gawa na lang ng sariling wire yon, baklasin ko na lang ulit para malinis, maigi. Ayan mga boss, yan yung ginagawa ko ngayon, and sobrang busy. More on busy ngayon sa mga iba't ibang ginagawa, hindi yung sa activity lang, hindi lang to na yung katawan natin ay kumikilos ng kumikilos. Unlike dati na talagang after dito, doon naman, ganun, buong araw ganun ang ginagawa ko noon. Pero ngayon iba-iba mga bossing, bukod sa busy rin sa paghahanap ng mga pwede natin maging tao doon sa Coronadal, tsaka busy rin sa kakaplano. Mas masakit no pagka puro utak yung gumagana, grabe yung sakit ng ulo ko. Ayan, so eto hindi ko pa rin pinapabayaan tong paggagawa, at maya't maya gumagawa pa rin ako. Ayan, so tatapusin lang namin to mga bossing. Hopefully matapos ko within this week. Ito mabuo na para makapunta naman kami ulit ng Coronadal
kinancel ko muna yung lakad namin nitong weekend. Dapat ngayon nasa Coronadal kami, kaya lang kailangan may matapos muna ako dito para mailagay ko na rin yung Lancer dito. Siya naman ang susunod dahil mas matinding trabaho yon, baklas makina talaga yon. So ayan mga bossing, at least ito paandar ko na, magagamit ko na ulit. Na-miss ko na rin gamitin to, pero may mga syempre kukondisyon pa dyan at aayusin pa dyan. Ayan. Pero good running to mga bossing. Syempre ano lang, binaklas lang natin na tenga, kaya ayan pinalitan ko na nga yung fuel filter dahil nagkaroon na ng singaw yung kanyang fuel filter, nauubusan ng gasolina. Yan. And naghahanap pa ako ng karburador na maganda sa kanya. Yung nga GA15 yung gusto kong ilagay sa kanya. And meron akong dalawang GA15 na carb dito. Tignan natin kung may maayos pa. Kung hindi, no choice. Hanap muna tayo ng maayos na GA15. Kapitan muna natin siya ng ibang karburador sakali. So yan mga boss.